event that took place at Hollywood a few hours before the fire started. Blasphemy. Magandang umaga at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po ay may follow-up video po tayo tungkol dito sa wildfire na nagaganap sa Hollywood o sa town ng yung tinatawag na Los Angeles sa Amerika po. Ngayon itong video ito, magbibigay po tayo ng comment dito. At siyempre ng ating reaction na inaasahan ko rin po sa inyo dyan sa ating comment box. So ito po ang video at ito po ay mula sa Islam, kasi ang kanyang ang may-ari ng video ay si We Talk Islam. So maaari ito po, sila po ay mga Islamic. So ano kaya ang pananaw nila sa naganap? So panoorin po natin ang video na in-upload ni We Talk Islam. So ito po. You have probably watched clips of wildfires that have been devastating the state of California, second largest state of the United. Grabe po, At maganda rito sa before at saka yung now, talagang mukhang basura na o panggatong na lang ang makikita natin. So, play natin. Disrupting the industry that makes the region famous, Hollywood. In this video, we will talk about something that many are not talking about. An event that took place at Hollywood a few hours before the fire started. Blasphemy. Yan po. Ito yung sa kanya, bago nangyari yung sunog ay nagkaroon ng blasphemy. So ano ba ang blasphemy sa Tagalog? Ito po ay kalapastanganan. May nangyaring kalapastanganan bago yung sunog o yung wildfire na tumupok sa daang-daang bahay ng mga milyonaryo. So, play natin ulit. Yes, you got it right. Hollywood mocked the name of God hours before the fires started. So, yun nga, ibig sabihin, binastos nila ang pangalan ng Diyos o kinutya. In fact, a day before the wildfire started destroying California, there was at Hollywood an event called the 2025 Golden Globes Awards, which celebrated the best in cinema and television. While Hollywood stars and artists were honored for their best movies, comedian Nikki Glaser, who hosted the first awards show of the season, made a speech in which she included the name of God in the most demeaning way, mocking him and showing him receiving 0 score from Hollywood, while being the creator of the universe. Everyone in the hall laughed as she continued joking with the name of God. Welcome to the 82nd Golden Globes. You were incredible in Dune. Yon, blasphemy. At may marinig po kayong ganon. At ang sinasabi niya dyan, oh my God. All of your scenes. What a year you've had. Glenn, yan. Nagsalita ulit siya dyan ng oh my God. So, doon sa part na yon, medyo hindi pa masyadong controversial yon, Kasi, once sinabing oh my God, marami ho kasing klase ng God, Even Satan is God of this world. Makikita po ninyo yan dito sa versikulo na ito doon sa ikalawang Corinthians o 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ang nakalagay, Satan who is the God of this world. Pero kung makikita niyo sa Biblia, small letter G po yung nakalagay dyan, Pero meron po siyang title na God of this world. Even Satan ay tinawag sa Biblia na God of this world. So, kung magsasalita ka ng oh my God, baka sinasabi mo, oh my Satan. O kung ang Diyos mo, pera, oh my money. Kasi, even money, merong Diyos dyan. So marami ho ang klase ng God. God po kasi is in general, ito po yung high, mataas na kapangyarihan ang tinataglay nito. Yun po yung tinatawag na God, Pero si Satan, tinawag siyang God kasi dito sa mundo natin, in fact, nagiging makapangyarihan siya kasi
Bakit? Dahil sa dami ng sumusunod sa kanya na naloko niya, sa dami ng kasamaan na umiiral dito, kaya sumasama itong ating daigdig. Kaya tinawag si Satan na God of this world. So malinaw po sa atin yun, no? Pero itong sinabi niya, oh my God, in fact, na ano na yan marami nang gumagaya dyan, OMG, yan po yung sinasabi na, oh my God, pinaikli yan, OMG. Marami pong, kahit even Christian, nagsasalita ng ganyan, oh my God. Pero hindi natin matukoy kung sinong God ba itong sinasabi nito. Pero doon, binablangko nila, no? Blasphemy na po yun. Ayun po ang pananaw sa Islam. So, tuloy natin ang video. That was before Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, Yan po. creator of the universe. Dito, tinukoy na po kung sinong God. No? God, the creator of the universe. So, dito, sabit na po siya dito. Tinukoy niya na kung sinong God, no? The creator of the universe. Iisa lang po yan. Even Muslim, even ibang, meron silang kinikilala na even yung mga Judaism, yung sinasamba ng mga yung Hinduism, Buddhist, no? Silang mga relihiyon na yan, meron po silang kinikilala na Diyos na nag-create sa buong universe. So, pag sinabing creator of the universe, iisang God lang po ang tinutukoy dyan. At dito, mention niya na kung sinong God, creator of the universe. No? Kaya, ayun, ginantihan sila o pinarusahan sila sa pagkalapastanganang ito o kalapastanganang ito. At bakit pati siya? Ito kasi itong Globe Award na to, yung Golden Globe Award na to, ito yung tungkol sa mga show business regarding sa movie, gaano ka naging kagaling, sino yung parang sa ano yan sa mga artista kasi yan, show business. Pero bakit sinali rito ang ating Diyos na manlalalang? Kaya play natin ulit. Zero mention pa talaga, no? What was she trying to accomplish with that speech? Yes, it was time for entertainment and fun, but why include the name of Yan po ang God tanong. and make fun of it? Why the name of the God included doon? Show business yun. Show awarding yun. During dishonorable activities. Less than 48 Yan na hours po. after the blasphemous speech, the wildfires reached the state, forcing thousands of residents displaced. After more than 12,000 residences and businesses were destroyed, causing an estimated $300 billion in damage. At least 24 people are dead and hundreds of others injured. Flames ripped through the Pacific Palisades, one of the wealthiest neighborhoods in the country, leaving firefighters overwhelmed as they attacked the blaze from the ground and the air. Nearly 30% of the country's film and TV workers live in this part of California. That includes behind-the-scenes writers, editors, camera operators, makeup artists. Halos lahat sila, no, na nakatira doon ay yun ang trabaho nila, no, sa movie industry, TV show industry. Diba? Ayan, no. Kaya naubos sila, naubos sa mga bahay doon Sige po, patuloy natin ulit. Caterers and more. In fact, California has always had problems with fires, but never on this big of a scale, and never quite this disastrous before. I'm not saying God sent the fire to punish them. I'm not sure for that. Tama, no? Nakakaranas po ang California niyan noon pa man. Pero hindi inabot sa ganitong pangyayari, ano? Sige, tuloy natin. But one thing is sure, the fire wouldn't have started without the will of God, because nothing in the entire universe happens except that it is under God's command and total control. In fact, there is a point beyond which the patience of God will not go. Tama siya, no? There is a Hindi siya sigurado kung yun ay technically na isang normal na pangyayari sa ating daigdig, ano, na nagkakaroon ng wildfire.
Pero ang sinasabi nitong We Talk Islam, nitong nag-upload ng video, ang lahat pong nagaganap dito sa daigdig natin ay may pahintulot ng Diyos, ng may lalang. Pag hindi niya ito pinahintulot, ay hindi mangyayari ang mga bagay na ito. So bakit niya ipinahintulot na masunog ang mga kabahayan? Pwedeng nandun na lang sana sa gubat. Baka talagang dahil ito sa pagkutya sa kanya, kinutya nila ang Diyos. Line drawn among nations, among individuals and in families and in communities, and whenever humans dare cross that line, the consequences occur. Mocking God and using his name as a curse word is nothing new for Hollywood. For years, Hollywood has used its movies and songs to cross boundaries and trivialize the sacred. It has used its platform to teach people mock the name of God, minimize his commandments, and reject his standards. In a city that thrives on the illusion of invincibility, it's easy for those who walk on the spotlight to forget that there is a higher power that governs the universe, a power greater than fame, Tama fortune, po, and ano? May higher power na dapat ginagalang tayo at hindi natin nilalagay sa katatawanan kung sino man siya. success. But less than 48 hours after the Golden Globes blasphemy, Hollywood was on fire. It is important to note that, according to Holy Scriptures, when God's punishment comes, the sinners and the innocents around are all destroyed. That's why you will see houses of worship, including... So yun, no? Pag dumating na ang galit ng Panginoon sa iyo, kay inosente ka, at doon ka nakatira, o may kinalaman ka, damay ka. Dahil nandun ka eh. Maliban na lang kung matuwid kang tao, pwede kang iligtas ng Diyos. May nabalitaan tayo dyan na may mga bahay dyan na naniniwala sa Diyos na hindi ho natupok ng apoy. At ako'y naniniwala na ito ay isang uri ng himala ng pagliligtas sa kanilang tahanan. mosques and churches being destroyed after a natural disaster. So, are these fires some sort of God's judgment? This is something we cannot confirm for sure, but one thing is sure. A good solid rain from the sky would immediately fix this terrifying nightmare, and God is the one that sends rain, the one that Hollywood so joyfully mocks. These kinds of calamities come to remind humanity that God is the one who is in charge. To conclude, it should be remembered that, for us who are not touched, our responsibility is to do everything we can to help those people in need as our fellow humans. Thank you for your time. Napakaganda ko nung binigay niya na example, ano. Lahat po ito, in charge po si God sa lahat ng mga kaganapan, sa base dun sa sinabi niya sa huli. At maaring ang magpahupa dito sa parusang ito ay ang Panginoon, ay ang tinatawag na ulan. At ang nagpapadala ho ng ulan ay walang iba kundi ang Panginoon din po. So ang tanong po, ito, ang malaking katanungan. Kailangan hubang humingi ng public apology ang mga ito? Sino ho ba yung nagsalita doon? Si Nikki Glacier. Kailangan hubang humingi sila ng public apology dahil pinagtawanan nila o yung buong cast nito na isinama yung God doon sa kanilang choices, no, yung sa nomination, no, sa botohan, kung ano man yan, no, dapat hindi sinasama kasi dyan yan, walang kinalaman yun doon, di ba? Ang pinag-uusapan dito is awarding ng TV show, o movie show, o mga artista, ano. Ito, botohan to, no, kung may kinalaman ba kung ito, botohan po ito, no, kung dapat ho ba silang humingi ng public apology. Para sa akin, dapat po. Bakit? Kasi kung sila na hindi naniniwala sa Diyos, meron ho mga believers at tayo po, mga believers na may Diyos. Napakarami rin ho ang believers. Hindi lang po ang Diyos ang maaaring nasaktan sa pangungutyang yon. Kahit yung mga believers nasaktan po sa ginawa nila. Kahit ako, nasaktan ho ako sa gawa nila, nang nilabot at nasaktan po ako. No? Ewan ko yung iba, no, kung nasaktan ba sila. Ibig sabihin, kung nasaktan mo yung kapwa mo dahil sa pagbibiro mo ng ganyan,
dapat kahit hindi ka naniniwala, humingi ka ng public apology. Dapat sincere ka. O dapat yung mga nagtawa doon, no? Humingi sila ng public apology, no? Hindi lang sa atin. Humingi sila ng tawad sa Diyos. Baka sakali, agad-agad, padalhan sila ng ulan ng ating Panginoong Diyos at patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. No? Hanggang dito na lang po. Ito po ang AMVO Avoy Mix videos. God bless you po.